Maligayang Pasko po at isang masaganang bagong taon sa ating lahat. Ngayon po ay ika-9 na araw ng pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Yun ay yung kapanganakan ng ating Panginoon at manunubos. Ang ating buong ebanghelyo sa araw na ito ay isang pamilyar din na kwento sa Biblia. Ito ay yung pagpapakain ng 5,000 tao sa ilang na lugar. Sinasabi doon na hindi lamang 5,000 dahil ang binilang lamang nila yung mga kalalakihan. Hindi pa kasama doon yung mga kababaihan at mga bata. At narinig din natin na silang lahat ay nabusog at nakontento dahil lamang sa sinasabi 5 tinapay at 2 isda na inoffer o binigay ng isang bata. Marami pong mananaliksik ng salita ng Diyos at mga historian ang nagsabi na sa kwentong ito, merong milagrong nangyari, pero wala pong magic. Walang magic na nangyari, pero milagro ang nangyari. Bakit? Imaginein mo sila ay nandoon, no? Kasama na yung batang nag-offer ng kanyang 5 tinapay at 2 isda. Siguro nasa harapan siya dahil excited siya masyado. Kaya pagkatapos ng pagtuturo ng ating Panginoon at kailangan na nilang kumain, in-offer niya, di ba, yung kanyang 5 tinapay at 2 isda. Isa po sa kaugalian ng mga Hudyo na pag sila ay lumabas o pumunta sa ibang lugar, may dala-dala sila palaging pagkain. Hindi naman uso doon yung mga fast food, yung mga drive-thru. So, imagine mo na lang lahat sila may dala-dala. At dahil sa katuruan ng Panginoon na pagiging generous, unang nag-volunteer, sinasabi ng mga mananaliksik ng salita ng Diyos, na unang nag-volunteer yung bata. Kasi siguro nandun siya sa harapan eh. So sabi ng Panginoon, sige, maupo kayong lahat. At sinasabi nun, binless niya yung tinapay at isda. At ito ay nakita ng mga tao din na nandoon. At sila rin ay may daladalang pagkain. Siyempre, nagyaya sila eh. So, ang ginawa nila, nung makita nila pa rin, nag-volunteer din sila. At in-offer din o ibinigay din ang kanilang mga dalang pagkain. Kaya lahat po ay nakakain at nakontento. Bakit? Dahil ang lahat ng mga tao, they are willing to participate and involved in this generous act na kanilang narinig siguro sa ating Panginoon. Kaya nga, sinasabi nila, merong milagro pero walang magic. Parang ganito rin sa katedral, ano? Yung ating katedral. Milagro po ang nangyari kung bakit ito ay naitayo. Subalit hindi po ito magic kung bakit ito ay naging ganito ngayon. Bakit? Dahil sa participation and involvement ng mga tao, ng mga member ng simbahan. Kaya ito ay nabuo. They are willing to participate and be involved. They are willing to give what they have according to their capacity. And the Lord did the rest. Kaya nga naging ganito ang katedral ngayon. So ito po ay isang milagro, subalit hindi po ito magic, kagaya nung sinasabi natin sa Ebanghelyo. Okay? Being generous. Yan po ang gustong-gusto ng Panginoon sa mga Kristiyano. Get involved and participate in the activities of the church. Noong aming misa, sinabi ko po, lalo na sa karamihan kasi ng attendees ay mga aming community, galing sa community. Sabi ko sa kanila, alam ko lahat ng mga tahanan na magdiriwang ng Kapaskuhan ay may spaghetti. Lutong spaghetti. Bakit? Kasi namigay si Mayor ng spaghetti pack. So lahat ng tahanan mayroong spaghetti. Pero sabi ko sa kanila, alam mo may iba-ibang luto yung spaghetti. Merong pula, merong white, merong garlic, merong iba-ibang halo eh. So sabi nga ng mensahe ng anghel,
Sa pastol nung ipinanganak ang Panginoon, sabi niya, huwag kayong matakot. Ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan para sa lahat ng tao. Magdudulot ng malaking kagalakan. So sabi ko, ang Christmas dapat ay magdudulot sa atin ng malaking kagalakan. At sabi ko sa kanila, simple lang po yung formula, o kung matatawag nating formula, para ma-enjoy natin itong sinabi ng anghel na balita ng may malaking kagalakan o great joy sa lahat ng tao. Yun ang formula ay andun din sa word na joy. Ibig sabihin, Jesus, others, yourself. Minsan, bakit yung mga tao, pagdating ng Pasko ay nai-stress o napapagod o hindi nag-i-enjoy? Sabi ng anghel, magdudulot ito ng malaking kagalakan para sa lahat ng tao. Kasi ginagawa ng mga karamihan, binabaliktad nila yung joy. Nauuna yung sarili, bago yung iba, bago yung Panginoon. Baliktad, pangit pakinggan, Yodge, di ba? Joy. Unahin natin ang Panginoon at alalahanin natin yung ibang tao. Kaya sabi ko sa mga community, i-share nyo kung anong meron kayo. Alalahanin nyo ang inyong mga kapitbahay at merong milagrong mangyayari dyan. Well, based on experience, no? Kami kasi sa tahanan namin, meron kami mga 6 o 7 kapitbahay na matagal na magkakapitbahay. So pagdating ng Christmas at gaya New Year, nagsishare ng pagkain. So, kung ikaw ay merong 2, o sabihin na natin 3 handa, at naging generous ka sa kapitbahay mo, mag-share ka ng iyong pagkain, merong milagrong mangyayari. Yung 3 putahe mo ay maaaring maging 7 o 8. Bakit? Yung kapitbahay natin na binigyan mo, sila ay magbibigay din. Di ba? At kadalasan sa ating mga Pilipino, pag tayo binigyan, ibibigay din natin yung pinakamasarap o pinaka-special na handa. Sabi sa kanila. So, you share. Alalahanin yung mga kapitbahay nyo. Hindi nyo alam. Malay yung kapitbahay nyo, nabigyan pala ng hamon ng kanyang amo. Sigurado, mag-share yan. Minsan pagdating sa iyo, pagbukas mo, hindi lang 1 putahe, 3 nakatumpok na putahe. Di ba? There is a miracle that happens when you are become generous to others. Not thinking of yourself first. Kaya, nai-stress, napapagod, at nalulungkot yung mga tao kasi inuuna yung sarili. Kailangan niya yung Pasko. Meron akong ganito, meron akong bagong iPhone, sana all, no? May iPad, kailangan ganito yung handa namin. Kaya sila nai-stress. Okay? But if you think of others, you will truly enjoy the celebration of Christmas. Imaginein mo, dalawa lang putahe mo, nagiging 8, nagiging 9, iba-iba pa, masasarap pa, di ba? Because you share. And that is what the Lord wants us as Christians. Be generous, be involved and participate in the activities of the church. And truly, this Christmas season, we will may enjoy natin yung sinabi ng anghel. Ang magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa bawat isa. Nawa sa pagdiriwang natin ng Pasko, ma-enjoy natin, ma-feel natin yung sinasabi ng anghel na the great joy, dakilang kagalakan para sa lahat ng tao sa araw ng Kapaskuhan. Amen. Tayo po ito ngayon.